Sinimula na ng Kamara ang paghimay sa 6.793 trillion pesos na panukalang national budget para sa susunod na taon. Yan ang ulat ni Mela Lesmorans. Sa pag-arangkada ng deliberasyon ng House Committee on Appropriations ukol sa 6.793 trillion pesos na panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon, ipinagmalaki ng Development Budget Coordination Committee o DBCC ang mga tagumpay ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ang mga hinahangad pa nilang makamtan para sa ibayong paglago ng ating ekonomiya. Binubuo ng Department of Budget and Management, Department of Economy, Planning and Development, Department of Finance at Bangko Sentral ng Pilipinas ang DBCC. Sila ang unang sumalang sa budget deliberation para ipaliwanag ang nilalaman ng 2026 budget proposal, paano ito popondohan at kumusta na nga ba ang estado ng ating ekonomiya ngayon. The Philippine economy has experienced robust growth over the past 15 years, with GDP growth averaging between 6 to 7%. Per capita GNI continues to rise, bringing us closer to crossing the World Bank's upper middle income threshold. We are poised to reach this milestone within the PDP period, possibly even this year. Ayon sa DBM, sa ilalim ng proposed 2026 national budget na nakaangkla sa Philippine Development Plan 2023 to 2028, prioridad ng pamahalaan ang pagsusulong ng human and social development, pagpapalago ng sektor ng agrikultura, kalakalan at teknolohiya at pagpapanatili ng maayos na sistema sa gobyerno. Sabi ng DOF, patuloy ang mga hakbang ng pamahalaan para mapalaki pa ang kaba ng bayan na siya namang pangunahing pinanggagalingan ng pambansang pondo. So far, we are on track to meet our medium-term fiscal framework targets, with revenue collections growing by double-digit for the last 3 years at an average of 13.8% annually. Tax collections have also consistently expanded at an average of 11.5% annually. Sa interpelasyon ng mga kongresista, isa sa mga nabusisi ang hatian ng alokasyon ng proposed 2026 budget sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mindanao, comprising 6 regions, will only receive the measly amount percentage of 15.4. Mindanao has a population of 26 million Mindanaonons, and that is exactly 22.3% of the December figure of the Philippine population of 116 million. In prior years po, we don't have the Bangsamoro Organic Law. So some of the projects po that should be given to the five provinces, six provinces po is not included in the total national budget because we have provided a sum as a sum of money to the Bangsamoro region as provided for under the Bangsamoro Organic Law. Ilan pa sa mga natalakay ang pondo para sa bigas, bonus ng mga guro, mga ospital sa bansa at mga proyektong may kaugnayan sa Artificial Intelligence o AI. Kasabay niyan, hindi rin naman nawala sa diskusyon ng mga issue hinggil sa 2025 national budget kung saan nagkasagutan pa sina Appropriations Chair Micaela Swansing at Navota City Representative Toby Chanco. Meron ba o wala? We would have to look into the records. May I ask exactly what you are asking for? The small committee report of the 2025 budget that has just asked the COMSEC kung meron o wala. Kung meron, why was it not filed sa archives based on our rules 15 days after? So meron ba o wala? Simple. The output of the small committee is already embedded into the HGAB itself. So that's the report. That's the output of the small committee. Sa ngayon, inalis na ng Kamara ang small committee bilang bahagi ng kanilang mga hakbang para sa mas bukas at transparent na budget process. Sa unang pagkakataon, kasama na rin sa deliberasyon bilang non-voting observers ang mga kinatawa ng ilang civil society organizations. Kapag malinaw ang proseso, malinaw din ang tiwala. At kapag may tiwala ang taong bayan, may lakas ang pamahalaan. Transparency is not an option. It is the cornerstone of democratic governance.
Sa mga susunod na araw, nakatakda namang humarap sa House Committee on Appropriations ang iba pang pinuno ng iba pang ahensya ng pamahalaan. Mela Lesmoras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.